sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Mitos Emanuela Gomez, pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Eman. 33 years old at nakatira ngayon dito sa Fairview, Quezon City. Dalaga pa ako dahil bukod sa focus ako sa aking career bilang virtual assistant, ay hindi ko pa natatagpuan ang aking soulmate o yung tinatawag nating the one. Kaya obviously, sa mga nag-i-expect ng love story sa akin ay pasensya na kayo. Dahil ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang kwento ng kababalaghan na totoong nangyari sa akin 15 years ago. Papa Dudut, galing ako sa isang probinsyang malayo sa mainland. Hindi ganon ka-remote, basta kung gusto mong makaluwas sa kalapit na probinsya ay kailangan mo pa ng barko o ng eroplano. Samantala katulad ng karamihan, lahat ng uso gusto kong sabayan. Cloud chaser ba kumbaga. Kaya nang biglang bumalik sa uso ang mga DJ cam ay parang merong udyok sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi lang inggit, may halong sabik. Hindi ko talaga kinaya, kailangang meron din ako. Unang attempt kong makabili, 18 years old pa lamang ako noon. Doon pa ako sa trading site na Carousel pa ako noon natingin ng Digicam kasi hindi pa masyadong uso noon ang mga nagpo-post ng Digicam shops sa Instagram or sa Facebook. Ang binili ko ay 6K na Fujifilm Finepix 6800. Napaka-aesthetic talaga ng itsura. Rare find at vintage yung output. Kaso hindi pumayag si Papa kasi nga sabi niya sa akin ay iPhone na nga cellphone mo tapos gusto mo pa ng camera na lumat malabo. Bilihan na lang kita ng camera mismo. Hindi naman talaga ako into photography para bilihan ng DSLR kaya tumanggi ako. Ayon, pusa na lang ang binili ko sa pera na pinadala ni Papa. Samantala lumipas ang taon, mas umuso na nga ang paggamit ng Digicam. Hanggang sa nagkaroon na yung isang kaibigan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Lorraine. Mayaman kasi talaga itong si Lorraine at sa isang mamahalin na university siya nag-aaral ng college. Hindi katulad ko na naiwan sa syudad namin. Kaya nung isang beses na umuwi siya dahil bakasyon na, niyabang niya talaga sa amin yung Digicam na meron siya. Binili niya raw sa Manila at agad naman namin ginamit noong gumala kami para mag-catch up at mag-bonding. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon ako ng opportunity na mapasyal sa Maynila. Saglitan lang. Parang dadaan lang talaga ako sa Maynila kasi magbabakasyon ako sa side ng family ni Papa sa Pampanga. Tapos ay uuwi rin ako kaagad. Dito na ako nagdesisyong umorder ng Digicam sa isang Facebook group. Since karamihan ng nakikita kong nagbebenta is mga taga around Metro Manila. Madaling makamit up, may iba pang nag-o-offer ng cash on delivery kaya iwas scam talaga. First time ko kasing gagastos ng malaking pera, yung lampas 5,000 pesos na isang bagsakan. Kaya naman natatakot ako na baka yung pera ko ay maging bula pa. Pinahatid ko lang sa airport yung package
Noong day ng flight ko pauwi sa probinsya namin. Total sa gabi pa naman ang flight ko at umaga pa lang hinatid na ako sa airport. Tinest ko rin naman muna bago ko sinendan ng bayad yung seller through e-wallet. Maganda naman yung camera. Minimal sign of usage. May battery at charger ng kasama. At may freebie pa na stickers. So syempre kinilig naman ako kasi finally after ilang years ay meron na rin akong digicam. Samantala sa departure lounge ng airport, habang naghihintay ako ng flight ko, trinay ko ulit yung digicam. Una kong pinicturean yung keychain na nakasabit sa bag ko. Then yung singsing sa daliri ko. Satisfied naman ako sa resulta. Doon napansin ko na parang medyo malabo ang output. Pero naisip ko na baka settings lang. Sabi ko pag uwi ko sa amin ay magpapatulong na lamang ako sa kakilala kong photographer para ayusin. Pero alam mo Papa Dudut, ilang araw simula nung umuwi na ako sa amin, nakaramdam na ako ng kakaiba at nagsimulang may mangyaring hindi maipaliwanag. Unang nawala yung keychain ko. Napugto ata sa bag ko pagbaba ko ng jeep. Hindi ko siguro naramdaman noong nalaglag. Sunod na wala yung singsing. Tuwing naliligo kasi ako, sinasabit ko yon sa CR at sinusuot lang ulit. Paglalabas na ako ng banyo. Ilang beses ko na rin nakalimutan kunin doon yung singsing. Minsan ay nakaalis na ako ng bahay bago ko mapapansin na hindi ko pala siya suot. Pero ngayon, nung binalikan ko ay wala na doon yung singsing. Hindi ko na lang binigdil kasi nga makakalimutin din talaga akong tao. May pagkaburara rin pero minsan lang. Noong mga time na ito ay hindi ko pa ulit nagagamit yung digicam ko kasi wala naman akong lakad kaya wala rin akong mapicturan. Noong isang beses na kumakain ako ng hapunan habang binubutingting yung settings ng camera. Lumapit yung alaga kong pusa at umupo sa mesa. Katabi ng plato ko na para bang nanlilimos ng ulam. Pinagtsaron ko siya gamit yung camera ko. Cute eh. Ilang araw ang lumipas, hindi na siya umuwi pa. Outdoor cat naman siya so sanay gumala. Sabi ko kay mama uuwi rin niyang si Miming pag gutom na siya. Pero after a week, nung hindi pa rin siya umuwi at naniwala na ako sa sinabi ni mama na nawawala na ang alaga naming pusa. Trinay naming hanapin, pinost pa sa Facebook baka sakaling may nakadampot. Pero wala talaga. Hindi na siya nakita ulit. Nakakalungkot pero pinagdasal ko na lamang na sana ay nasa mabuting kamay ang pusa ko. Doon na rin ako nagsimulang mag-isip. Bakit parang lahat ng mapicturean ng digicam ay naglalaho? Sinubukan kong picturean ng mga gamit sa bahay, yung vase sa salas, yung bulaklak sa mga tanim ni mama, yung bagong dating ko na makeup pagkatapos kong alisin sa packaging. At lahat ng yun, nawala. Yung vase sa salas nabasag daw sabi ng kapatid ko kaya tinapon na raw niya. Yung bulaklak na mga tanim ni mama nabulok daw kaya pinutol na niya. Yung mga makeup ko biglang nawala at walang umamin sa bahay kung sino ang nakialam sa kwarto ko. May bumigat sa dibdib ko at hindi ko maipaliwanag. Pero hindi ko pa rin masyadong kinakabahala. Biniro ko pa yon sa group chat namin. Magkakaibigan na hala, lahat ng mapicturean ng digicam ko ay nawawala. Agad naman nilang tinawanan at sinabing try mo ngang picturean yung girlfriend ng crush ko. Baka sakaling mawala din. Ginawa ko naman, utu-utu ako at pinicturean ko yung litrato niya sa Facebook gamit ang digicam. Pagkalipas ng 3 araw, wala pa rin nangyari. Inisip ko na baka coincidence lang ang lahat at sadyang burara lang talaga ako. Medyo natawa pa nga ako kasi sabi ko baka tinatakot ko lang ang sarili ko. Pero 1 linggo pagkatapos gumala kami ng ate ko, sabi ko picturean niya ako gamit ang digicam ko. Para sa birthday ko ay may maipost ako. Gusto ko kasi yung parang Japanese film ang peg ng shoot ko. Aesthetic kumbaga.
Pagka-uwi namin, naabutan namin si mama na nanonood ng balita. Feeling ko talaga ay sinasadyang iyon ang maabutan naming balita kasi pagkapasok namin ni ate ng bahay, sakto yung balita is about sa babaeng nawawala sa lugar namin. Hindi raw mahanap. Bigla na lang naglaho na parang mula. Umiiyak yung mama niya habang ini-interview. Baka raw may kasama siyang tinatago siya. O baka nakidnap o baka patay na. Ang nawawala yung girlfriend ng crush ng kaibigan ko. Parang may humigop ng hangin mula sa katawan ko. Nanlamig ang buong kalamnan ko, Papa Dudut, at hindi na ako nagbukas pa ng group chat namin magkakaibigan kahit may mga notifications na. Dumiretso ko sa kwarto, bitbit ang digicam at halos hindi ko na maansip yung bag ng digicam sa sobrang hinig ng kamay ko. Grabe na rin ang pawis ng palad ko tapos ay umiiyak na rin ako. Pagkabukas ko ng digicam, wala nang lumalabas sa screen. Black screen. Walang display. Pinatay ko. Then binuksan ko ulit, wala pa rin. Tinanggal ko ang battery, wala, at trinay kong kontakin yung seller na pinagbilhan ko ng camera. Para itanong if may ganitong issue na ba sa camera before na walang lumalabas sa screen kahit na naka-on naman yung camera. Pero yung seller deactivated na sa social media. Facebook, Instagram, kahit yung number niya ay cannot be reached na. Yung convo namin ayaw mag-load, blanco lang. Samantala, pangatlong araw na simula nung pinicturan ako ng ate ko gamit ng digicam, wala pa rin namang nangyayaring kakaiba, pero hindi ako mapakali. Minsan sa mga oras na nag-iisa ako ay may tunog akong naririnig. Para bang shutter ng camera. Isang mabilis na click sa likod ng tenga ko. Sa salamin minsan ay parang may ibang aninong nakatayo sa tabi ko. At may mga time pa na pag-uwi ko galing sa school ay nasa ibabaw ng lamesa yung camera o kaya ay sa may upuan sa sala. Isang beses nasa ibabaw pa ng refrigerator hindi ko naman siya doon nilalagay. Isang beses trinay ko ulit buksan yung digicam. Blanco pa rin talaga yung screen. Pero nung transfer ko yung memory card sa laptop, may nakita kong litrato na hindi ko maalalang kinunan. Nag-iisa lamang siyang file sa folder. Ako natutulog, parang nanlamig bigla ang likod ko. Hindi ko na binuksan muli ang digicam. Wala rin akong lakas ng loob na itapon ito. Nilagay ko siya sa ilalim ng kama ko at nakabalot sa tela, pero gabi-gabi ay parang naririnig ko siyang umuugong. Hanggang sa may nangyari na sa akin na hindi ko inaasahan. Isang araw ay nagising na lamang ako na nalulugas ang buhok ko. Natakot ako at nataranta kasi syempre ayokong makalbo. Pero Papa Dudut, nakalbo ako. Agad akong dinala noon sa ospital at sinuri ang ulo ko, normal naman daw ang scalp ko, sabi ng doktor. At ang pagkalugas ng buhok ko ay dala lamang daw ng matinding stress. Pero sabi ko naman ay napaka-imposible naman yatang malugas ang lahat ng buhok ko. Sa kabilang banda ay pinayuhan na lamang ako ng doktor ng gamot para mabilis na humaba ang aking buhok. Samantala, pag-uwi sa bahay ay iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung paano ako haharap noon sa mga kaklase at kaibigan ko. Pero dahil sa kinailangan kong pumasok, napilitan na lamang akong mag-scarf at pagpasok ko sa school ay hindi ko naman pwedeng itago ang kalagayan ko. Kaya sinabi ko na lang na on medication ako, kaya ako nakalbo. Sa kabilang banda ng gabing yon ay nagulat ako nang biglang nagliliwanag yung ilalim ng higaan ko. Sinilip ko yon at nagulat akong bukas yung digicam. At ang litratong naroroon sa screen ay yung litrato ko na kinuna ng ate ko. Kaya pala ako nakalbo kasi sa litrato ay lugay-lugay ang drama ko. Para bang akong model ng shampoo. Dahil dito, Papa Dudut, ay sobra akong natakot. Naibato ko ang digicam pero hindi ito nasira at nag-black screen lang ulit. Sa puntong yon ay tinago ko na yung digicam ko sa isang box at natabunan na ito ng mga damit kong hindi na gagamit. At pagkatapos noon ay sinubukan kong kalimutan ang nangyari sa akin.
nag-move on na ako, Papa Dudut. Hanggang sa nakalimutan ko na ang Digicam ko. 1 year after kong mabili ang Digicam, that time ay mahaba na ulit ang buhok ko at masaya na ulit ang buhay ko. Ang buong akala ko ay hindi na ako makakaranas pa ng kababalaghan. Pero Papa Dudut, nagkamali ako. Papunta na ako sa bayan para maghulog ng pera sa isang remittance center. Inutusan kasi ako noon ni Mama na ihulog yung pera para maipadala sa mga kamag-anak namin na nasa kabilang probinsya. Kailangan na kailangan daw nila ng pera at naawa naman si Mama sa kanila. Samantala pauwi na ako galing sa remittance center nang may nakasalubong ako sa daan na isang lalaki na ang suot ay mga nasa 70s or 80s. Matangkad siya mula ulo hanggang paa. Ibang itsura niya pero naisip ko na bahagi siguro yon ng buwan ng wika. Mga August kasi yon. Nagtataka lamang ako wala siyang kasama at mukha namang hindi siya estudyante. Mga nasa 25 hanggang 30 years old siguro siya. Inikot ko ang mata ko sa paligid kung napapansin din ba siya ng mga tao sa paligid pero mukhang ako lamang ang nakakakita sa kanya. Nang malapit na siya sa akin ay bigla siyang tumingin sa akin at ngumiti at medyo creepy yung ngiti niya. Kahit na may itsura naman siya. Pero napansin ko kaagad na may hawak siyang Digicam na kaparehas ng model ng Digicam ko. Siyempre nanlamig at nanigas ako habang naglalakad. Ang hirap ihakbang ng paa ko at hindi ko alam kung bakit. Nang makalampas na gustuhin ko mang lumingon ay hindi ko na magawa, Papa Dudut. Diretso lakad na lamang ako at hindi ko alam pero pakiramdam ko ay hindi siya good sign. Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit yon ang naisip ko pero kaagad ko din namang binaliwala at naadik pa akong tumaya ng tumaya kahit sa sulok ng puso ko ay may kung anong nagpipigil sa aking tumaya. Hindi ko ito pinakikinggan. Hanggang yun na nga, naloko na nga. Halos mabaliw ako sa kakaisip na paano ako makakabawi. Sinabayan pa na iniwan ng jowa at dahil sunod-sunod na gabi akong hindi makatulog ng ayos. Nakatulog ako ng malalim, yung sobrang himbing at dito na nag-umpisa ang lahat. Sa aking panaginip ay may nakita akong mga kuko. Yung parang mga kuko sa ibabaw ng dagat o ilog magkakadugtong. Pinasosyal lang na parang sa resort ganon. Sana na-imagine ninyo. Pagkakaiba lamang ay parang nakalutang siya pero meron siyang poste ng kahoy sa ilalim ng bahay. Yung pinakapaan niya ay sobrang haba na hindi mo makikita kung saan ang dulo nito. Medyo mapula na yung lugar na yon, pailalim at madilim. Sana'y nakuha ninyo. Nasa loob ako ng isa sa mga kubo na yon at madaming tao at mukhang may party. Maya-maya pa ay may lumapit sa akin at inaya ako na makijoin sa kanila. Isa itong nilalang na alam kong hindi tao. Pero sa halip na matakot ay sumama pa ako. Matatamis ang mga salitang binibitawan niya. Hindi ko tanda ang sakto niyang sinabi pero parang ganito. Halika, sumama ka sa amin dito. Paliligayahin ka namin. Takasan natin ang mundo mo na puno ng pasakit. Basta may word siya na takas at ligaya. Yun lamang ang naaalala ko. Nagawa pa niyang baguhin ang anyo ko na maging sexy. Feeling ko ay ang ganda-ganda ko at kakit-akit. Pati ang suot ko ay sexy din. Night dress, color black. Maya-maya pa may mga dumating na may dala mamahaling alak na ninakaw pa daw nila. May party drugs din, sigawan lahat. Tugtugan, sayawan, inuman. Nasa gitna ako ng maraming tao. Kasayaw ko yung nilalang na hindi ko mawari kung tao o ano. Mas malaki ito kumpara sa iba na naroroong mga lalaki. Matangkad, brusko ito. Habang nagsasayaw kami, hinapit niya ang braso niya sa likod ko, idiniin niya ang katawan niya sa akin. Ang isang kamay naman niya ay hinatak ang hita ko para pumulupot ito sa pigi niya, kasabay ng paghalik sa liig ko. Ramdam ko ang pagkalalaki niya. Sumasabay sa saliw ng tugtugin ang mga mahihina kong pagdaing.
Maya-maya pa ay nahiga na kami sa gitna pa din ng maraming tao sa higaan. Nang makahiga na kami sa papag ay hindi ako sigurado kung may sapin man lang ba kami o wala. Basta ang nakita ko ay nakadagan siya sa akin, nakahawak ako sa mga braso niya. Umangat siya bahagya paupo sa harapan ko na nakayuko at nilabas niya ang kanyang galit na alaga. Sa budong yun ay pumalag ako pero sadyang malakas yung nilalang. Kaya humingi ako ng tulong. Pero ang bilis kong nawala ng lakas. Kaya sa huli hindi na lamang ako pumayag, Papa Dudut. At habang may ginagawa sa akin, napalingon ako sa tabi ko. Doon ay nakita ko ang DJ cam ko na nakasabit daw sa tripod at nagre-record ng mga ginagawa namin. Nadala naman ako sa ginagawa sa akin ng nilalang. Naghahalo yon, paubaya, hilo at hindi ko maintindihan pakaramdam. Sabi pa nga niya gusto mo ba yan? Hindi ako sumagot at puro daing lamang. Humahalakhak siya ng napakalakas. Kasabay ng daing din ng iba pang mga nasa loob ng kubo na yon. Walang nakikialam sa amin dahil ganon din sila, may kanya-kanya silang ginagawa. Halos mawala na ako ng malay sa panaginip ko. Nang magising ako akala ko ay nasa real world na ako pero na-realize ko din agad-agad na hindi pa pala. Naroroon pa rin ako sa kubo. Wala nang tugtog. Lahat ay nakahiga na sa sahig. Dumadaing pa din pero may mga saksak na. Duguan ang katawan. Lahat kami nakahiga at naghahalo yung pawis, alak at dugo sa katawan namin. Hindi ako makatayo. Pinilit kong tumayo at napansin ko na yung DJ cam ko ay nagre-record pa din. Biglang nagbago yung scene. Nasa kabilang kubo na ako. May parang hinahanap ako sa bawat pasuking kubo. Nasa 2 to 3 kubo ata ako noon. Bumalik ako sa kubo kung saan una kong napasok. Nakita ko ang sarili kong katawan na nakahandusay at walang saplot. Naawa ko bigla sa sarili ko at sa isang iglap, nakita ko muli ang sarili ko na nakahiga. Nakapiling ang ulo ko sa kanan. May kung ano sa puso ko na parang nagliliwanag at malit lamang ito. Kasabay ang pagagos ng luha ko sa kanang mata ko habang sinasambit ang salitang tulong. Sa kanang bahagi sa may gilid ko sa harapan, may parang bilog na maliwanag na unti-unting lumalaki yon hanggang sa magkorteng tao. Maputi ito pati ang damit niya. Maamong gwapo na mukhang matapang. Nangihina man ang katawan ko ay pinilit kong bumangon. Pagkapang akong lumapit sa lalaking nakaputi. Habang nagtatalo yung nilalang at yon nakaputing lalaki. Ang mga nakahiga kaninang duguan ay bumangon din para pigilan ako. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nakayakap na sa lalaking nakaputi at luhaan. Nilabas niya ang espada niya, itinaas niya lang ito at biglang nagliwanag ng sobra at nakakasilaw. Na siyang kinatakutan ng mga taong naroroon at nung nilalang na humalay sa akin na isa palang demonyo. Sinubukan ulit akong tuksuhin ng demonyo. Sinabi niya na magtalik daw kami ng lalaking nakaputi. At kuhanan daw namin yon gamit ang digicam na pag-aari ko. Nagkaroon ng mali siya ang utak ko kaya yung liwanag ng espada dumilim. Unti-unti din akong napapalayo sa pagkakayakap ko sa lalaking nakaputi. Tumawa ang demonyo, biglang natauhan ako at natakot. Humingi ako ng sorry, abot-abot ang paghingi ko ng sorry sa nakaputi at sobrang umiyak na ako. Nagliwanag muli ang espada at tumigpit ang yakap ko sa kanya. Sa pagkakataong ito ay niyakap din niya ako ng mahigpit sa bewang ko ng lalaking nakaputi habang hinihila ako sa paa at braso, sinasabunutan sa buhok, kinakalmot sa likod, braso at hita ng mga taong duguan. Pinigilan nila akong umalis. Kitang-kita ko sa mukha ng lalaking nakaputi ang paghahangad niya na mailigtas ako doon. Doon na nga rin ako umiyak ng todo. Doon ko nakita na may pag-asa pa pala ako. Nagdasal ako kay God sa kaligtasan namin. Hindi ka nagtagal ay nakalabas kami ng lalaki sa lugar na yon. Nakita ko ng
lumipad na kami. Doon ko nakita ang itsura ng lugar na yon. Sa paglipad namin, may nadaanan pa kaming nag-iisang kubo sa ere. Nakita ko ang pamilya ko doon pero nasa labas sila at may kadena ang paa at nakaposas. Kaya pala nagpaubaya ako. Hiniling ko pala na ako na lang ang gawa nila ng masama, wag lang ang pamilya ko. Sila din pala yon hinahanap ko. Bawat isa sa pamilya ko ay meron ding lalaking nakaputi. Kaya lang ay alipin din sila. Hanggat hindi ako na ililigtas ay mananatili din sila na alipin. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng susi at nakawala sila sa posas at sa kadena. Sabay-sabay kaming lahat na lumipad patungo sa itaas sa mas maliwanag at maaliwalas na lugar. Nagising ako ng may luha. Pumunta agad ako sa aking magulang at ikinuwento ko nga ang panaginip ko. Mamayang kaunti bigla ko naalala yung DJ cam at kinuha namin yon ni mama. Sa puntong yon ay sinira namin ni mama ang DJ cam at tinapon kaagad nang dumating yung truck ng basura. Alam mo papadudot pagkatapos noon ay gumaan kaagad ang pakiramdam ko. Para bang nawala na yung sumpa sa akin at sa buo naming bahay. Kaya naisipan ko at kumbinsido ako na nakabili ako ng DJ cam na may sanib. At sa awa ng Panginoon ay hindi ako tuluyang napahamak ng dahil dito. Sa ngayon po papadudod ay maayos naman ang lahat sa buhay ko. So far ay wala naman akong nararamdamang kababalaghan at etong experience ko ay madalas ko na lang i-share sa mga kaibigan ko. May mga naniniwala at meron ding hindi at nagkataon lang daw yon. Ganun pa man, ang importante ay tahimik na ang buhay ko at wala nang takot sa aking dibdib. Hanggang dito na lamang po papadudot. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw o magandang hapon. Lubos na gumagalang, Eman. Maraming salamat kay Eman sa ibinahagi mong kwento sa amin. Ayon nga sa mga paranormal experts, may mga bagay na sinumpa lalo na kung ang mga may-ari nito ay patay na. Sa mga bibili ng second-hand item, siguraduhin ninyo muna ang history ng item na bibilhin ninyo, ang pagkakakilanlan o pagkataon ng may-ari. Kapag kaduda-duda ay huwag ituloy ang transaction. Maging mapagmatsyag sa inyong paligid at huwag basta-bastang magtitiwala. Lalo na kung ang tao ay mabuladas o mabola. Think twice before making decisions. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudod Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudod Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudod Stories, Papadudod Stories, Papadudod Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel.
with Daily Post at 7 p.m.